Umakyat na po sa 45 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Sa record nga po ng mga otoridad, nasa higit na 630 pa rin ang sinasabing sugatan. Sa ngayon patuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations sa ilang gumuhong gusali at maging sa mga nawawala. Kahapon nga po'y dumalaw si Pangulong Marcos Jr. sa General Santos City para tignan ang epekto ng lindol. Pinapauna niya ang structural assessment sa mga ospital at health facilities. Namahagi rin po siya ng ayuda sa mga apektado po ng lindol at naglaan po ng 100 milyong piso para po maayos ang nasirang City Hall ng Jensan. Dumalaw din po sa lungsod kahapon si Vice President Sara Duterte pero hindi sila nagkita ng Pangulo. Nakiramay siya sa mga pamilya po ng ilang mga namatay. Target ho naman daw ng DOTR na maibalik na ang operasyon ng Jensan Airport sa mga darating na araw pero kinakailangan daw muna ng 150 milyong pesos para nga daw maayos po ang pinsala ng lindol sa naturang paliparan. Samantala, posibleng konektado daw ang tinaguriang 18 Maleta Boy sa armadong grupo na pinangangambahang nagbabanta sa Senado. Ayon po kay Acting Senate President Win Gatchalian, mismong si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang nagbigay sa kanila ng nasabing impormasyon sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon pa sa NBI, susugod sa Senado at manggugulo sana o ang mga nasa likod daw ng nagbabanta sa institusyon. Bilang tugon, isinailalim po ni Gatchalian sa heightened security measures ang Senado dahil sineseryoso raw nila ang anumang banta. Pero hindi lang Senado ang may threats, kundi pati ang Malacanang na ayon kay Senator Gatchalian, posibleng magkaroon ng malawakang rally sa labas po ng palasyo sa Araw ng Kalayaan bukas Hunyo 12. May tinukoy raw na ilang personalidad ang NBI na nasa likod ng pagbabanta pero hindi na daw muna ito ilalabas ng Senador. Pinag-aaralan po naman daw ng Gatchalian Block ang paghalal ng hiwalay na senador na tatayo pong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maugong nga po ang balibalitang posibleng si Senador Escudero ang tatayong presiding officer sa impeachment. Pero niliwanag po ni Acting Senate President Win Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ang bagong majority block. Nakaugalian na raw po na Senate President ang madalas pong umuupong presiding officer sa impeachment court. Pero inamyendahan kamakailan lamang ng Gatchalian Block ang rules of impeachment para maarihong pumili sa mga senador sa magitan pa rin po ng majority vote. Pinabulaan na naman po ng Philippine Army ang babala ni Senator Ping Lacson na may namumuo daw na pag-aaklas sa hanay po ng militar dahil nga sa bumababang moral ng kasundaluhan. Ang pagtitiyak po ng militar, patuloy nilang tinutugunan ng lahat ng pangangailangan at hinaing ng kanilang mga sundalo. Una nang sinabi ni Senator Ping na dumadami ang sundalong hindi na kontento sa mga nangyayari sa bansa at nagbigay din ng babala na posible itong samantalahin nang hindi niya pinangalan ng grupo na uhaw daw sa kapangyarihan. Nilinaw naman ni Senator Ping na naniniwala siya na nananatili pa ring propesyonal ang hanay ng militar. Naghain po naman ng panibago pong diplomatic protest ang Pilipinas laban po sa China. Kasunod po yan ng 8 panibagong istruktura ng China na namataan sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon po sa Philippine Coast Guard, namataan po ang nasabing platform sa entrada ng Bahura. Namataan niya sa pamamagitan po ng satellite imagery monitoring mula po May 21 hanggang May 30. Bukod sa nasabing platform, may mga namataan ding Chinese research vessels malapit dito. Nasa 12 hanggang 15 Chinese personnel ho naman ang nakita sa mga service boat at sa mismong platform. Muling iginigiit po ng ating pamahalaan na hindi otorisado ang pagtatayo ng nasabing struktura at ang pananatili ng mga Chinese vessels sa ating exclusive economic zone. Sa iba pang balita, nilinaw po ng Aurora Police na walang weights o kahit anong pabigat na suot sina Rene Baterbonia, Divina Dili. Nakabase po ang impormasyong ito sa mga salaysay ng rumesponding kawani ng MDRRMO, mga kapulisan at lifeguard ng resort. Taliwas po ito sa kumakalat na impormasyon na online na may suot daw na weights ang dalawa kaya nalunod ang mga ito. Base sa medico-legal, asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia at Adili. 4 daw silang magkakasama sa dagat ng mangyaring insidente pero 2 lamang ang nagligtas o nailigtas.
Inabot din daw ng 40 minuto bago nahanap ang dalawa. Sa salaysay naman po ng pamunuan ng resort, halos 300 metro raw ang layo ng mga ito mula sa resort nang mangyari ang trahedya. Nauna namang sinabi ng Aurora Police na walang foul play sa pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon naman po sa Philippine Sports Commission o PSC, hindi akma ang bootcamp style ng Ateneo Blue Eagles sa rules ng UAAP. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.